Pinoprotektahan po ng panangga sa dibdib ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng katawan na nagbibigay dugo sa iba pang bahagi, ang puso. Nandito rin po ang dinadaluyan ng hangin, yung mga lungs natin or mga baga. Sa mga labanan po, mas madaling puntiryahin yung gitnang bahagi ng katawan dahil malaki siya. So, malaki din po ang possibility na matamaan ito. Ang susunod po na bahagi ng baluti ng Diyos ay iniugnay ni Pablo sa katwiran at isa nga po ito sa madalas na inaatake ng mga kaaway, yung ating pamumuhay. Breastplate of Righteousness. Yan po ang ikalawang bahagi ng full armor of God na aaralin natin. Welcome back mga kapatid para sa part 5 ng series na Full Armor for Every Believer. Matuwid, diretso, tama, mabuti. Ilan lang po yan sa mga salitang kasing kahulugan ng salitang katwiran o righteousness. Ito po ay may kinalaman sa kabanalan ng makatwirang Diyos. Sabi po sa Romans 7 verse 12, ang kautusan ng Diyos ay matuwid. Sabi naman sa Romans 3 verse 25, yung pagliligtas na ginawa ng Diyos ay para ipakita po sa atin na matuwid siya. Sa 2 Timothy 4 verse 8 naman, tinawag po ang Diyos na righteous judge. Kaya matuwid din po siya sa paghatol niya. Hindi lang din po siya basta-basta makatwiran, kundi siya ang pamantayan o standard nito. Kaya nga po pwede pong maging matuwid ang tingin ng tao sa kanyang sarili pero hindi siya matuwid sa paningin ng Diyos. Ang Panginoong Jesus po ay tinatawag ding matuwid sa Acts 3 verse 14 at saka sa Acts 7 verse 52. Si Kristo po ang matuwid na naghirap alang-alang sa ating mga hindi matuwid para lang madala niya tayo sa Diyos ayon sa 1 Peter 3 verse 18. Ang kabaliktaran po ng katuwiran ay kasamaan. Yan po ang makikita natin sa Matthew 13 verse 49 at saka 2 Corinthians 6 verse 14. Mababasa niyo po sa mga verses na yan yung contrast sa pagitan ng matuwid at saka ng masama. At ang kaaway po natin ang kumakatawan sa masama. Di ba nga po sabi sa 2 Corinthians 11 verse 15, yung mga lingkod nga ni Satanas ay nagpapanggap ng mga lingkod ng katwiran. Gaya niya na nagpapanggap din na angel of light, sabi ng 2 Corinthians 11 verse 14. Mula pa man po sa hardin, inuudyokan niya na po ang tao na magrebelde laban sa creator niya at gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. Kaya ganito po ang labanan na nangyayari. Ang matuwid laban sa hindi matuwid, kabutihan laban sa kasamaan, liwanag laban sa kadiliman. Gustong-gusto po ng kaaway natin na hindi makita sa buhay natin na tayo ay mga kawal ng matuwid na Diyos. Kaya sisikapin nilang tuksuhin tayong magkasala. Salamat po sa Panginoon kasi hindi niya iniwan yung mga anak niya na walang kalaban-laban pagdating dito. Sa Biblia, may dalawang klase po ng katwiran na meron ang mga mananampalataya. Ang una po ay ang katwiran ni Kristo na isinuot na niya sa atin noong sumampalataya po tayo sa Kanya. At ito po yung katwiran na hindi mababago anuman po yung katatayuan natin sa harap ng Diyos. Paano nga ba naging atin itong katwiran na sinasabi ko o yung positional righteousness ng isang mananampalataya? Balikan po natin yung mga sandali na kaaway pa tayo ng Diyos. Ang pagsunod po sa kautusan, gaya ng 10 utos, ay paglakad sa katwiran. Pero ang sabi po sa Ephesians 2 verses 1 to 3, tayo noon ay mga anak ng pagsuway. At kahit yung paggawa natin ng kabutihan ay very selfish in nature. Kaya pinakita po ng Diyos sa tao sa pamamagitan ng kautusan na hindi siya pwedeng ituring na matuwid. Kasi po walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos, sabi sa Romans 3 verse 23. At ang sarili nating katwiran ay itinulad sa maruming basahan sa Isaiah 64 verse 6. Pero alam niyo po, dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos, gumawa po siya ng paraan para maituring tayong matuwid. Paano po ito nangyari? Ang Panginoong Jesus po ay nagkatawang tao at tinupad ang buong katwiran. He fulfilled all righteousness. At ito po ang magiging basehan para maituring na matuwid ang mga sasampalataya sa Kanya. Sabi po sa Romans 5 verses 17 to 18, dahil sa kasalanan ng isang tao, naghari ang kamatayan. Pero dahil sa ginawa ng isa pang tao na si Jesucristo, ang mga taong tumanggap ng masaganang biyaya at kaloob ng Diyos ay itinuring niyang matuwid at maghahari sila sa buhay na walang hanggan. Kaya dahil sa kasalanan ng isang tao, ang lahat ay nahatulang maparusahan. Ganoon din naman, dahil sa matuwid na ginawa ng isang tao, ang lahat ay maituturing na matuwid at mabibigyan ng bagong buhay.
Alam niyo po, ang Panginoon, kahit hindi po siya nagkasala, sa Kanya nilagay ang mga kasalanan natin and naging handog siya gaya ng mga hayop sa lumang tipan para sa pamamagitan niya ay maituturing tayong matuwid ng Diyos gaya po ng mababasa natin sa 2 Corinthians 5 verse 21. Ang katuwiran po na ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Kristo at tanging sa ganong paraan lang po. Sabi po ni Pablo sa Philippians 3 verse 9, ang pagiging matuwid ko ay kaloob sa akin ng Diyos nang sumampalataya ako kay Kristo. Very clear po sa talatang yan na lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay itinuturing ng matuwid ng Diyos, bago man siyang mananampalataya o matagal na. Ang Panginoong Hesus lang po ang nakatupad ng buong kautusan, kaya sa pamamagitan lang niya tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sa pamamagitan lang po niya pwedeng maturing na matuwid ang isang tao sa harap ng Diyos. Ang isa pang klase ng katwiran ay kinakailangan pong hanapin. Sabi sa Matthew 6 verse 33, dapat din pong pagsikapan gaya ng nakasulat sa 1 Timothy 6 verse 11 at saka 2 Timothy 2 verse 22. And dapat isabuhay ng mga mananampalataya ayon po sa 1 Peter 2 verse 24. Kapag sinuot po natin ang katwiran na ito, sumasang-ayon po tayo at isinasapamuhay natin kung ano ang tama at matuwid para sa Diyos. Iba po ito dun sa pagiging matuwid ang tingin sa sarili. Yun po yung nasa kwento ng Panginoon tungkol dun sa Pariseo at saka dun sa maniningil ng buwis sa Luke chapter 18 verses 9 to 14. Ito pong ikalawang klase ng katwiran na sinasabi ko ay yung katwiran na ginagawa nating mga mananampalataya pero hindi po para maligtas, kundi dahil ligtas na tayo at dapat lang tayong mamuhay ayon sa pagkakatawag sa atin. Sabi po sa Ephesians 5 verses 8 to 9, dati namumuhay kayo sa kadiliman pero ngayon naliwanagan na kayo dahil kayo ay nasa Panginoon na. Kaya ipakita sa pamumuhay nyo na naliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Pansinin nyo po dun sa bandang huli, binanggit po yung katwiran. Kaya wag po nating ipagwalang bahala ang mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na lakaran natin bilang mga bago niyang nilikha ayon po sa Ephesians 2 verse 10. Doon po sa unang klase ng katwiran, wala pong panlaban sa atin ng kaaway. Wala po silang magagawa doon kasi wala po siyang maiaakusa laban sa atin. Kasi gaya po ng mababasa sa Colossians 2 verse 14, binura na po ng Panginoon ang pagkakautang ng mga sumampalataya sa Kanya. Pero dito po sa ikalawang klase ng katwiran, dito po natin magagamit yung breastplate of righteousness. Dito po mahalaga ang panangga na ibinibigay sa atin ng Diyos. Kasi gugustuhin po ng kaaway na hindi tayo magsilbing ilaw para hindi i-glorify ng iba ang ating Ama. Para hindi nila luwalhatiin ang ating Ama. Napakabisang strategy po ng kaaway ang sirain ang patotoo o testimony natin sa mga nakapaligid sa atin para hindi po sila makakilala sa Panginoong Hesus. Ito po ang ilang mga paraan para magamit natin ng mahusay ang breastplate o pananggang ito. Una, alamin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos pagdating sa matuwid na pamumuhay. Sabi po sa Ephesians 5 verse 10, alamin nyo kung ano ang nakalulugod sa Panginoon. And sa Ephesians 5 verse 17, sabi po, huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin nyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin nyo. Magagawa po natin ito sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na ang layunin ay para sa tamang pamumuhay. Hindi po maganda kung ang mga iglesyang kinabibilangan natin ay magagaling sa pag-aaral ng doktrina pero kulang naman sa application. Kahit maganda po ang pagkakapaliwanag sa atin ng isang doktrina o katuruan sa Bible, pero kung wala po itong naidudulot na pagbabago sa atin, hindi rin po ito makakatulong sa pakikipaglaban natin. Ang Bible po ay para sa pagsasanay sa katwiran, para maging handa po tayo sa paggawa ng mabuti, gaya ng mababasa sa 2 Timothy 3 verses 16 to 17. Sabi po sa James 4 verse 17, kasalanan po kung alam natin kung ano ang dapat gawin pero hindi natin ito ginagawa. Pangalawang paggamit po ng breastplate of righteousness, huwag po tayong makibahagi sa mga gawa ng kadiliman. Ang dapat daw po nating gawin, sabi sa Ephesians 5 verse 7 at saka 11, ay ibunyag o i-expose ito.
Malaki po ang role dito ng salita ng Diyos. Sabi po sa Ephesians 5 verses 26 to 27, ginagamit po ng Diyos ang scriptures para linisin ang iglesia, para maging banal at walang kapintasan. Ang iglesyang kumukonsinti dun sa nagkakasalang kapatid ay hindi po nakasuot ng panangga na ito at madali po silang matatalo ng kaaway. Mahalagang pairalin po ng iglesia ang kabanalan, may pagtitipon man o wala. Paalala po sa atin ni Pedro sa 1 Peter 1 verse 15, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niyo. And kung may pagkakataon po, labanan at ibunyag natin ang mga iligal at immoral na nangyayari sa lipunan, gaya po ng paggamit sa droga, sugal, iligal na pagkuha ng kahoy, iligal na pagbebenta ng armas, human trafficking, pang-aabuso at iba pa pong iligal na produkto, prostitusyon, katiwalian at iba pa. Pagdating po sa Kristiyanong pamumuhay, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng kaaway. Isuot po natin ang panangga sa dibdib ng katwiran o yung breastplate of righteousness. Lahat po tayo sana nakasuot ng breastplate na ito at mamuhay po tayo bilang mga anak ng liwanag. Sa susunod, titingnan naman po natin ang pangatlong bahagi ng baluti ng Diyos. Hanggang sa susunod na pag-aaral, pagpalain po kayo ng Panginoon. Subscribe for more content.